views and opinions expressed in this program are those of the individuals involved and do not necessarily reflect the official policy or position of Radyo Agri 90.1 FM management. Magandang hapon po sa lahat ng ating mga listeners at syempre sa ating mga live viewers through Radio Agri 90.1 Facebook page. Happy Thursday everyone! Ngayong hapon ay isang panibagong episode ng ating programang Kukutok ang ating pagsasamahan. Ako po si CJ at kayo ay nakatutok o nakikinig ngayon sa Kukutok, usapang shared facilities for processing. Ako naman po si Akin at ito ang programa kung saan ating tatalakayin ng iba't ibang topics, impormasyon, balita at usapin patungkol sa Coconut Farmers and Industry Development Plan, Integrated Processing of Coconut and Downstream Products o Shared Facilities Component ng Department of Agriculture Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. Dito lamang yan sa Radio Agri 90.1 FM Philmec, Kasaganan para sa Bayan. Yan, bago natin i-welcome ang ating guest dito sa ating programa, batiin muna natin ng isang magandang hapon ang ating Director 4, Dr. Junicia G. Alvendia, ang ating Director 3, Sir Joel Vidator, ang Head ng CTF FMOD, Dr. Andres M. Tuates Jr., ang Chief of the Applied Communication Division, Sir Elijah Z. Davalos, and to the rest of the Division Chiefs of Philmec, magandang hapon po. Nais din po naming batiin sina Sir Jet Malek Subaba, Steep Section Chief, Ma'am Des G. Magararu, Steed Section Chief, ang aming mga kasamahan sa Applied Communication Division, at syempre sa mga bumubuo po ng Philmec Community. Ayan. Sa ating episode po noong nakaraang linggo ay nakasama natin si Sir Leo D. Dumauel, Science Research Specialist mula sa Coconut Trust Fund, Facility Management and Operations Division or CTF FMOD ng Philmec, kung saan naibahagi niya po ang White Copra Cooking Oil Processing Facility na isa sa mga facilities na ipinamamahagi ng ahensya sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Development Plan. At yan, kung gusto niyo pong balikan ang episode na yon at ang iba pa po naming mga episodes, maaari niyo pong mapanood ang replays nito sa YouTube channel ng Radio Agri 90.1 FM Philmec. Samantala, ang aming guest naman sa ating episode ngayong hapon ay nagbabalik para naman ibahagi sa atin kung ano ang White Copra Processing Center. Isa rin ito sa pinamamahagi ng ahensya sa ilalim ng programang CFIDP. Pakilala po namin si Miss Erica Daniel J. Pascual, Science Research Analyst mula sa Coconut Trust Fund, Facility Management and Operations Division or CTF FMOD ng Philmec. Magandang hapon po, Ma'am Daniel. Maaari po kayong bumati sa ating listeners at live viewers. Okay po, thank you po Ma'am CJ and Ma'am Akin. Binabati ko po lahat ng tagapakinig po ng Radyo Agri 90.1 at saka po ang ating mga magsasaka, ang ating mga coconut farmers na ngayon po yung nakikinig dito sa ating radyo. Pati na din po sa mga kasamahan natin dito sa Philmec at sa mga kasamahan ko naman po sa CTF and sa BIPED na kasalukuyan din pong nanonood ngayon. Yes, hello po! Ayan. Ngayong hapon po ay pag-uusapan natin ang mga mahalagang impormasyon tungkol po sa White Copra Processing Center. Yan. Sa pamamagitan po kasi nito ay maibabahagi natin sa ating mga ka-Radio Agri, especially sa mga interesadong coconut farmer cooperatives, kung ano po ang serbisyong maaaring maibigay sa kanila nitong pasilidad. Yan, Ma'am Daniel, bago po ang lahat, maaari niyo po ba munang ibahagi po sa ating mga viewers or sa ating mga listeners kung ano po ang responsibilities ninyo as Science Research Analyst dito po sa CFIDP Shared Facilities for Processing Program? So, ako po ay under po ako ng Technical Services Unit po ng CTF FMOD. Ako po ay under po kay Sir Andres Tuates. Kami po yung nagsasagawa po ng mga market research para po sa mga processing machines and equipment po na ipapamigay natin. Kami din po sa TSU ang
pa-facilitate po nung procurement po nung mga machines and equipment natin. Kasama din po kami sa mga testing and installation activities po ng mga ito. Yes. At ang isa po sa ating katanungan, ano po ang White Copra Processing Center at ano po ang mga key products nito? So, yung White Copra Processing Center po natin is isa po siyang center po para po sa production po ng ating White Copra. Mula po yung mga mature nuts po natin dito, ipinaprocess para maging yung dried po siya na copra. And ma-ensure po dito sa facility na ito na uniform yung drying niya and quality po yung product. Ito po kasing white copra natin, yung copra po, ito po yung ginagamit para po makapag-produce tayo ng oil tulad po nung sa last po na last episode po natin. Ito po kasi yung key ingredient doon. So, yung key products po niya is yun nga po yung white copra. Then may other products pa po siya na cocoa water. Bawat process po kasi niya, meron po ito pang napoproduce na mga ibang produkto. Yung husk po, yung bunot, tsaka po yung mga shells. Yes, bali ito po yung byproducts po na napoproduce po sa facility. Yes na po. At the same time, magagamit din po para sa ibang mga bagay. Yes po, ma'am. Ayan, pwede niyo po bang ibahagi naman sa amin ang capacity at features po nitong processing center? So, ito pong facility natin ay nakakaya po niyang magproseso ng 5,000 nuts po sa isang batch. Yung mga ito po ay kaya po niya 24 hours po na drying time compared po sa traditional natin na inaabot po ng 3 days para po sa drying. Yung ito naman po, ang mga facility po natin dapat po syempre siya ay FDA compliant para ma-ensure po natin na yung product po na mapoproduce dito sa ating facility ay talagang quality at hygienic po. Yes. Malaking difference po yung from before na umabot po ng 3 days tapos 24 hours yes po. Po. Dahil yung time span na yun ay marami ng pwede pong ma-produce. At magawa yung para sa mga coconut farmers. Yes diba? po. Pwede naman po ba ninyong i-explain sa paraang madaling maintindihan ng ating listeners and viewers yung process flow po sa White Copra Processing Center? So, ito pong sa White Copra Processing Center natin, pwede po kasing ang raw material na ipapasok dito ay dehusk na or yung meron pa po siyang husk. Kung ito po kasi ay yung may kasama po yung bunot pa, meron po tayong designated area, yung dehusking area po natin para matanggal po yung bunot bago po ituloy-tuloy yung proseso. After po siya ma-dehusk, dadalhin na po ito doon sa coconut water extraction area natin para po makuha yung coconut water. Gamit po yung mga coconut water extractor natin. And then, may designated area din po tayo para po doon sa storage naman ng coconut water. After po na matanggal na po yung tubig, ihahayaan po muna siyang ma-drain po. I-split na po pala siya. Then, hayaan po munang ma-drain yung excess moisture doon po sa ating doon po sa ating mga nuts para po pag nilagay po sa dryer kahit papano natanggal na po yung tubig. Then meron po kasi tayong dalawang process nung pagdadry ng white copra natin. Una po, ito ay ipe-pre-dry po muna para matanggal. Kasama pa po kasi yung coconut shell doon po pagka nilagay sa unang flatbed dryer natin. So dito po i-dry po siya for 12 to 16 hours. Tapos po, makikita po doon na medyo humihiwalay na po yung ating coconut meat sa shell. I-scoop po ito, isi-separate na po yung shell and then yung meat para po mailipat doon sa susunod naman natin na dryer kung saan po
final drying na po siya. At doon na po natin titingnan kung maaabot po niya siya yung 6 to 8% moisture. Umaabot po ng 8 to 10 hours yung final drying natin. Bali, ito pong proseso na ito para lang din po siya yung sa process po ng white copra cooking oil natin. Ito po kasi nga yung key ingredient natin doon sa cooking oil. So, halos same process lang din po talaga siya. Ang pinagkaiba lang po, after po nung final drying, ito na po yung talagang final product natin. So, diretso na po siya ng storage para pwede na pong maibenta din ni Co-op. Yes, yun yung difference po dun sa last topic nating SPF na meron pa po silang parang mga equipment para naman after dun sa cooking sa oil. Drying. Opo. Dito po ang final product na yung dried Yung na copra. dried copra na po, yes po. So, yung usually po, saan na po dinadala after? Sa ibang mga facilities or naibebenta po nila? Meron pong mga pwede nang pagbentahan sa mga oil mills po, ma'am. Pwede na sila, kasi ito nga po yung ginagamit po nila na tawag dito, na ingredient. Ito po yung, dito na po nila ine-expel yung oil. Pero for example po, yung may-ari po ba ng White Copra Processing Center, in the future, pwede din po sila magkaroon ng mga machines para naman makapag-process ng oil? Yes po, ma'am. As long as kaya po, andito po kasi ang PhilMec for 3 years sa antabayanan po natin sila. Hindi naman po natin iiwan yung cooperative natin na hayaan lang po na kung paano basta i-ooperate po ang ating Siyempre, tutulungan din po natin sila. Kung si Co-op po ay makitaan natin na kaya po niya ma-sustain at makakapag-generate po sila talaga ng income through the facility, maaari po sila ulit mag-request ng another facility po. Yun naman din po ang kagandahan dito sa component po ng PhilMec dahil hindi lang po restricted bali yung cooperative sa isang facility lang. Pero syempre, kailangan makitaan din ng PhilMec na parang nagre-resulta yung pinigay sa kanilang facility. Yes po. Na sila din parang gusto din talaga nilang i-push yun. Parang passionate din sila. Yan. Ano naman po ang kagandahan nitong facility na makakatulong po para syempre mahikayat naman ng ating mga coconut farmers cooperatives na maging interesado po sa program? So, ayun nga po, unang-una, ito po kasing mga shared processing facilities po natin is libre naman po na ibinibigay ng ating government para po sa ating mga benepisyaryo, kwalipikadong benepisyaryo na kooperatiba. Kasama din po dito yung mga modern technologies para po makapag-process po sila ng mas efficient doon sa facility. Then syempre po kasama na din dito yung building po, machines and equipment nga na ibibigay natin sa kanila. Isa po din kasi sa mga advantages po nitong facility is pinopromote po natin na wala pong masasayang dito sa facility po natin. Lahat po ng mga byproducts ay pwede po siyang maging value adding para po doon sa ating kooperatiba. Tulad po yung cocoa water po natin, pwede po siyang maging i-process pa ni kooperatiba. Depende po sa kanila kung coconut water na po nilang gustong ibenta ito or gusto pa po nilang gawing itong vinegar. Pwede naman po, yun naman pong mga other byproducts natin tulad po kasi ng yung bunot po, yung iba po kasi ay basta itatapon na lang po ito. Dito po, pwede po nilang magamit for cocoa coir and peat, mga ganyan, or maibenta po sa iba para ganun po yung maging value adding nga po siya dun sa may facility. Yun naman po mga cocoa shells na tatanggalin after po na ma-pre-dry is pwede po mag-serve as biomass fuel doon sa mga flatbed dryers natin para hindi naman na din po bumili ng mga kumuha pa ng iba ang co-op natin ng panglagay nila sa furnace.
Ang galing nga lang din kasi dahil yung sa coconut, wala nga tapo. Lahat ng Ma-assure po na lahat Yes, pupuntahan. magagamit. Tsaka magagamit ng mga cooperatives. Walang waste kumbaga. Zero waste. Yan. Pero bago po tayo magpatuloy sa ating programa, ay narito po muna ang ilang impormasyon at aktibidad tungkol sa CFIDP Shared Facilities for Processing Program. Sabay-sabay po nating panoorin at pakinggan ang Coco Balita. Testing at debugging sa Coconut Processing Center isinagawa. Isinagawa ang machinery testing at debugging sa Integrated White Copra and Cooking Oil Processing Center ng Katipunan Small Coconut Farmers Multi-Purpose Cooperative sa Panabo City, Davao del Norte. Layunin nitong aktibidad na matiyak ang maayos na operasyon ng pasilidad at mapalakas ang kakayahan ng kooperatiba sa pamamahala nito upang mapanatili ang kalidad ng mga produktong ipoproseso dito. Third CFIDP RIATC meeting idinaos. Idinaos noong September 11 ang 3rd Regional Interagency Technical Committee meeting sa Animal Health Training and Information Center, Bureau of Animal Industry, Quezon City upang pagtibayin ang mga programa at proyekto ng CFIDP. Dinaluhan ito ng mga key officials at partner agencies tulad ng PhilMec, PCIC, LBP, ATI, CHED at TPWH na nagbahagi ng kanilang updates, accomplishment reports at mga susunod na hakbang para sa pagpapatupad ng programa. CTF Technical Services Unit sumailalim sa 5-day training sa Structural Analysis and Detailing. Ang Technical Services Unit ng CTF FMOD ay sumailalim sa 5-day training sa Structural Analysis and Detailing gamit ang TECLA Structure Software noong September 8 to 12. Layunin ng pagsasanay na mapalawak ang kaalaman at kakayahan ng mga staff sa pagdidisenyo ng mga shared processing facilities alinsunod sa tinakdang pamantayan ng National Structural Code of the Philippines at National Building Code of the Philippines. At ayan po ang mga balita para sa ating Coco Balita. Yan po yung mga activities na katatapos po sa ating CFIDP Shared Facilities for Processing Program. I-take na rin po namin ang opportunity na ito para ipalike at follow ang PhilMec CFIDP SFP Facebook page. Ito po ang bagong page kung saan po namin may share sa inyo ang lahat ng updates tungkol sa CFIDP Shared Facilities for Processing ng PhilMec. Kaugnay din po nito, pinopromote din po namin ang Radio Agri social media accounts sa Facebook, X, Instagram, and YouTube at Radio Agri 90.1 FM. Ang mga episode replays po ay available na sa aming YouTube channel at meron din po kaming text hotline na 0962-119-7445. Yeah. Samantala po, ituloy na po natin ang interview kay Ma'am Daniel. Ang katanungan po namin ngayon ay ilan na po ba ang na-establish na white copra processing centers at saan pong mga regions or probinsya ito na itayo? So, meron po tayo ngayon na mga 67 na po na awarded na projects para po sa mga beneficiaries natin. Out of the 67 po, meron na po tayong 13 dito na white copra processing center na nabid na din po natin. Sa ngayon po, yung na-establish po na po talaga natin is yung sa Bohol po at saka yung sa Negros. Ito po ay na-test and na-inspect na po last June po. And yung sa Bohol po natin is pwede na, yung dito po sa dalawa na to is pwede na pong magamit ni Co-op para po mag-process sila ng kanilang white copra. Yan. Ano po yung status ng mga facilities? Mayroon pa po bang mga ongoing po yung mga delivery ng machinery and equipment?
ongoing po ang testing? Bali po, meron tayo, yun nga po, yung sa Bohol natin at saka sa Negros Oriental po natin, ay ito po yung na-test and inspected na pwede pong magamit na ni Co-op. Then, meron po tayong isa sa may Hagupit po na for testing and inspection din. And meron naman pong dalawa na for delivery po dito sa Region 4A and Region 9. Maraming mga upcoming na aabangan ng ating coconut farmers cooperatives. Sa mga ganitong facilities po ba, mayroon po bang ongoing na construction ng building? Opo, may nag-start po sila last year pa po. Then, ito na nga po yung mga nabanggit ko po kanina na 5 po sila na yung iba po ay kasalukuyan pong ginagawa pa. Yung iba naman po na may 13 po tayong bago out of po na 13 na itatayo po ng DPWH, isa po sa mga partner implementing agencies natin, is 3 po dito yung White Copra Processing Center. Dito po sa Region 5, 13 po, at saka sa Region 10. Ayan. Yung mga facilities na po na, meron pa po yung mga facilities po na handle ng DPWH. Parang nabanggit po kasi ni Sir Leo na handle na rin po ng PhilMec this time yung pagtatayo po ng building. Yes po. Yung remaining po na doon po sa 13 na hindi po nabanggit pa, yun po yung ifa-fund na po ni PhilMec para po sa mga cooperatives natin. Pero sa ngayon po, meron pa po tayong natitira na 3 pa nga po na under pa po kay DPWH and yung mga nauna pa po natin. Okay, so yung mga future na ipapatayo pong shared facilities for processing ay sa PhilMec na yes po, under na po sa atin. Mas ma-ensure na din yung baka mas mabilis po na process. Yes po, at least po mag-coincide na po yung deliveries po ng machines and equipment and yung pagtayo po ng buildings. Kasi alam na natin yung status. Yes po. Mapapadali na lang din. Ayan, so bilang kayo po ay isa sa mga madalas na bumibisita po sa mga facilities during testing and training, paano naman po tinanggap ng mga coconut farmers ito pong bigay sa kanila ng PhilMec na facilities through the CFIDP program? So, kasama mga po ako sa mga testing and installation activities po kapag mga testing and installation activities. So, sa mga ganun po kasi ay pumupunta din po si Co-op kadalasan doon sa facility, and madalas naman po is natutuwa sila, na-excite po sila doon sa mga makabagong makinarya na nakikita po nila. And during din po kasi ng testing ay pinapakita na din po namin kung paano pong gamitin yung mga machines and equipment para at least po kahit po before mag-training ay alam na din po nila kung paano gamitin at kung paano po yung proseso ng production ng White Copra natin, and kahit po yung sa ibang facilities tulad po nung sa last namin sa VCO and Flour, and yun nga po sa Coco Balita kanina, yung sa White Copra cooking oil po natin. Yes, bali ma-familiarize na yung coconut farmers natin dun sa mga, kasi makabagoy equipment. Yes po. Na-design din naman para mapadali ang pagpaproseso nila, di ba? Kapag naman po nagkaroon naman ng problema sa machinery in the future, paano po yung proseso ng pagpapasaayos nito? At paano po sila matutulungan ng PhilMec? Nandito pa rin naman po tayo kung meron po silang maging problem sa machines and equipment. Ang atin naman pong mga naibigay sa kanila is may warranty po na 1 year para po in case po namimisira or may kailangan palitan, ay nandyan po, pwede po tayong mag-reach out sa ating mga supplier upang yung nasira ay maayos po agad at magtuloy-tuloy yung process nila. At the same time naman po, meron po tayong isinasagawa na training kasama po yung facilitated po ng ATI para po sa
plant management, operation po, and yung maintenance and troubleshooting kung saan kasama po tayo, at yung supplier para po mas maituro or maipaliwanag po sa ating beneficiary dun sa gagamit po, yung mag-ooperate po ng mga machines and equipment, kung paano po yung tamang handling o tamang paggamit po ng mga machines and equipment and maintenance po nito para maiwasan po yung pagkasira. Siyempre po, ituturo din sa kanila kung paano po itong aayusin para kahit po na meron po maging problem, at least po alam po nila kung paano yung gagawin. Yes, nakaantabay po yung PhilMec at syempre pati yung mga partner implementing agencies natin sa pagpapatupad ng CFIDP. Ayan, ano naman po ang message nyo sa mga gusto pang maging beneficiaries ng CFIDP or inito pong facility? So, ayun nga po, ito naman po is, ito pong mga facilities po natin na ibinibigay, hindi lang po itong White Cobra Processing Center natin. Ito po ay libre naman po na ibinibigay ng ating government. So, if interested po sila, pwede naman po silang mag-reach out po through PCA or sa mga cluster po namin na nasa Visayas, Mindanao or dito po sa Luzon para po maka-comply po sila or makapagpasa po sila ng mga requirements po. Yan. At ang maganda nga din ay ang PhilMec, meron nga tayong mga cluster heads, meron tayong mga kasamahan sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Sila po itutulong sa ating mga interested na coconut farmers cooperatives na gusto po maging beneficiaries ng mga facilities na ito. Yan, maraming salamat po Ma'am Daniel sa mga na-share ninyo sa ating listeners and viewers ngayong hapon. Baka po may gusto pa po kayong batiin o pasalamatan bago po tayo magpaalam. Nagpapasalamat po ako syempre po sa mga nakikinig po ngayon dito sa ating Radyo Agri 90.1 and sa mga kasamahan po natin dito sa PhilMec at sa mga other implementing agencies nga po natin na syempre katuwang po natin para matulungan po natin yung mga coconut farmers po natin. May nais pa po ba kayong karagdagang impormasyon na gusto ipabatid sa ating mga tagapakinig at manonood, maging sa ating mga coconut farmers? So, ayun nga po, if interested po sila, maaari po silang, saan po sila kukontak? Saan po pwede sila po mag-reach out? ayun nga po, pwede po sila doon sa PCA, doon sa region po nila, or meron naman po kami mga clusters na pumupunta po sa field para po pwede nilang i-contact. Yes, at pwede rin po sa ating sa PhilMec website, sa ating official PhilMec email. Yan, pwede nyo pong i-reach out para po sa mga karagdagang impormasyon. Ayan, maraming salamat po sa pakikinig. Muli ako po si CJ at kayo ay tumutok sa Coco Talk, usapang shared facilities for processing. Ito po ay tuwing Webes mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Ito po ang programa kung saan ating tatalakay ng iba't ibang topics, impormasyon, balita at usapin patungkol sa coconut farmers and industry development plan, integrated processing of coconut and downstream products, o shared facilities component ng Department of Agriculture, Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. At ako naman po si Akin. Samahan ninyo kaming muli sa susunod na linggo tuwing Thursday po yan. Dito lamang sa Radio Agri 90.1 FM PhilMec, Kasaganan para sa bayan.